Mainit pa rin ang usapin kung papaano ba talaga nakuha ni Batangas Congressman Leandro Leviste ang sinasabi niyang Cabral Files. Tila mahirap na rin patunayan kung tunay nga ba ang hawak ni Leviste dahil wala na ang dating DPWH USEC na si Catalina Cabral. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe na... Ayan na, may mga nagtatanong kung tunay nga ba yung hawak niyang ebidensya at syempre, paano niya ito nakuha, okay? O, may balita kasing lumabas, okay, mga ilang buwan na yung nakalipas na bago mamatay itong si Cabral, sinaktan muna ito ni Leviste kasi persahan pong pinasok yung opisina. At duguan po si Leviste, si Cabral doon. Diba? O, imagine, lalaki versus babae. Lugi po yung babae. Kaya duguan po si Cabral doon. Diba? So, ang tanong dito, totoo nga ba o hindi? Diba? O, pero, ako po'y naniniwala na itong ginagawa ni Leviste talagang no? Kumbaga labag sa batas kasi nanakit tapos pero saan mong kukunin yung ebidensya, yung mga files na yan na hindi naman talaga binibigay sa iyo. 'Di ba? Hindi naman dapat ibigay sa iyo pero persahan mo pa rin kinuha. Oo. So diyan pa lang mga pre, dapat tutukan po 'yan ng Senado kung paano niya talaga nakuha yon kasi may mga CCTV, may mga witness pa na yung mga staff ni Cabral, no, na nagsasabi na nanakit daw po ito doon sa opisina. Oh, nanakit. So dapat po imbestigahan at pag mapatunayan pong nanakit, tagta rin ang kaso. Oh, ganun lang naman eh. 'Di ba? Oh, anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, ayan na, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman po maging updated po kayo sa mga uploads natin. Ayan. Oh, para kalimbangin nyo na po yung like button natin dyan, ha? Oh, mag-like na po kayo dyan. Oh. Siyempre, may TikTok, may Facebook po tayo. Oh, tuloy natin to mga pre. Abante. Puwersahan ang pagkuha ni Congressman Leandro Leviste sa Cabral Files noong September 4, 2025. Oh, puwersahan ha? Oh, puwersahan. Kaya nung iniimbestigahan po siya dyan sa Senado, nauutal-utal po siyang magsalita. Diba? Kasi baka siguro iniisip niya, paano kaya pagtanungin ako nito? Paano ko nakuha? Diyari na ako. Oh, may ebidensya pa naman, may witness pa. Bukod sa CCTV, may witness pa. Maraming witness, mga staff. Magpapatunay na ikaw ay kupal. Diba? Oh. Yan ang kinumpirma ng DPWH sa pagdinig ng Senado. Kaya agad nilang sinelyuhan ang computer ng nooy Undersecretary Catalina Cabral. Dapat ikakasaan niya nila noon ang investigasyon sa insidente. Pero mismong si Yusek Cabral na anya ang nakiusap kay Secretary Vince Dizon na ilang araw pa lang sa pwesto noon na wag nang palakihin ang issue. We are not certain what files were acquired. Right after that, we secured the computer. It was sealed off, taken off to ensure that it remains intact and hindi na po siya matamper. Sabi naman ni Congressman Leviste, may go signal ni Secretary Dizon ang paghingi niya ng kopya at nasa loob ng opisina si Cabral ng kopyahin ng mga files sa dala niyang USB. Binigyan ka ng hard copy, and how did you get the soft copy? Ayan o. May CCTV po ha. Hindi ako naniniwala na kusang binigay po sa kanya. Kasi ayon po dun sa mga staff ni Cabral, puwersahang kinuha. Diba? At ang sabi ni Cabral, nakiusap pa nga daw, nakiusap pa kay Leviste na, sir, wag naman pong ganun. Diba? Wag naman pong ganun, sir. Pero wala pa rin eh. Diba? Puwersahan pong kinuha. Okay, tuloy natin. In the presence of Yusek Cabral, I asked if I could get a soft copy of it, and that time, Yusek Cabral was with us. And that was after a phone conversation with Secretary Vince Dizon. Okay, so yung USB mismo, nilagay mo sa computer ni Yusek Cabral, and you transferred the file to your USB. Sinungaling yan si Leviste. Lanjowa. In the Correct. office of Yusek Cabral. In her computer. In the Planning Services office computer. Pero pinabulaanan Ano, pag nagsasalita itong si Leviste, parang si Chis Escudero, no? Parang kupal. Grabe. ito ni Dizon sa On Point ng Billionaire News Channel.
tinawagan po ako ni Undersecretary Cabral, very little distressed. Kasi Sabi nga, naman ni Congressman. pinipilit daw po silang magbigay ng dokumento. Sabi ko, anong dokumento? Allocations per district. And I said, isn't that public document? Sabi ko, wala pong problema doon. As far as getting files in a computer, ibang usapan yon. Kasi nalaman ko na lang yun after the fact. Nung nangyari na, I got a report na yun nga, no, merong mga files na kinuha. Possible. Pinayagan mo talaga na makakuha siya ng budget Allocations per allocations district, per yes. district. Yes. But what you're saying is you did not allow. First of all, I did not know that May flash drive siya. nung after the fact ko na nalaman Siyempre, hindi ko naman papayagan. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson, ang hawak niyang kopya ng Cabral files ay mula sa abogado ni Cabral na ibinigay sa kanya nang masawi ang dating DPWH official. So hindi ko Ang tanong dito, pwede po ba yun na basta-basta na lang ibibigay yung mga files? Ha? Pwede po ba yun? Hindi ba idadaan muna sa tamang proseso bago maibigay doon sa taong yun? Kay Lebeste? Diba? Oo, yun yung tanong eh. ito yung aking files. Yun lang binigay sa akin personally or through an intermediary nung lawyer ni late Undersecretary. And it appears na mayroong magkakapareho doon sa files ni Congressman Libiste. Oy, teka lang ha. Kung halimbawa nga na nasa kanya na yung original copy ngayon or yung files na yon na kay Lebeste na. Oo, baka mamaya mga pre. Imbis ganun lang, dagdagan pa. Oh, taniman. Oh, baka lang naman. Alam naman natin ang kalaban ng administrasyon ngayon, demonyo. 'Di ba? Demonyo, taniman to para magmukhang makatotohanan at para yung gusto nilang pabagsakin, halimbawa wala si Juan doon sa ebidensya, o ilalagay ko si Juan dito para madamay. Hindi, bigla lang naman pumasok sa isip ko. Oh, ewan ko kung sa bagay possible yan eh. Malalaking tao yung mga yan eh. Kaya nilang gawin. Kaya nilang baluktutin yung batas. Pero iwan ko lang kung kaya nila yung Pangulo. Oh, try niyong baluktutin yung batas. Yari kayo kay Pangulong BBM. Oh. Diba? At saka sa aking files. I didn't anymore attempt to ask. Hindi pa naman sinusumite ni Lacson sa Blue Ribbon ang hawak niyang files dahil hindi niya ito authenticated ng DPWH. Sabi ni Yusek Bernabe, nang maglabasan ng tinaguriang Cabral files ay hindi na nila binuksan pa ang computer ni Cabral. Agad din anya nilang itinurn over ang computer at iba pang mga dokumento matapos isabpina ito ng Office of the Ombudsman. Ombudsman po yung best na mag-handle ng files together with the PNP ACG, Mr. Chair. I think baka po, kapag po kami yung maggalaw, baka po matamper namin at mapagbentangan pa kami na tinamper namin yung mga files. Hiningi na rin ni Senate President Tito Soto kay Congressman Leviste ang buong kopya ng hawak niyang files para sa Blue Ribbon Committee. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. So ayan, maliwanag mga pre ha, dito sa pagkakaintindi ko sa balitang ito, puwersahan talagang kinuha ni Lebeste yung files, di ba? Oh, walang pahintulot ni Cabral. Wala pong pahintulot kasi nag-agawan pa sila dun sa opisina eh. May nasugatan pa, di ba? Oh. Sabi ni Jingjing Pascua. Kasuhan na lahat ng may mga kaso at kulong na sila. Dapat lang po talaga yung mga yan mapanagot po ng ating gobyerno kung sino man po yung sangkot. At syempre, damay na po itong si Lebeste kasi ano po ito, bida-bida no? Oh, at saka lumalabag po sa batas na nananakit pa ng babae. Hindi ko naman pinagtatanggol si Cabral, wala akong pakialam diyan. Pero babae kasi 'yun, nananakit ka. Karapat dapat po ba sa isang leader, leader na kumbaga sa isang kongresista na manakit ng babae? Ang pangit noon, di ba? Shoutout po Helen Tesorero marami pera Atong Ang kaya punta sa Amsterdam. So mamaya itatapik din po natin si Atong Ang. Yun po yun. Kasi pangit po kasi sa isang kongresista na nandyan ka, okay, pinili ka ng taong bayan, tapos ang trabahong gagawin mo, manakit ng babae. Diba? Hindi ka naman siguro bakla. Diba? Hindi ka naman siguro bakla para manakit ng babae. Oy, Lebeste, pisti ka daw.
Oh, sabi nung ng mga nagko-comment dito. Oh, ayan ha, watching from Davao City, mabuhay ang bagong Pilipinas. Oh, ayan ha. Oh, sinusukan ng mga taga Davao na siligong dyan, mga Duterte. Diba? Okay mga pre, anong reaction nyo dito? Joy Candido, Ernida, Esmiler, shoutout po ha. O kayo, anong reaction nyo dito mga pre? Ayan, comment down below para naman po mabasa natin yung mga komento. Siyempre, kalimbangin nyo na yung ating TikTok, ating Facebook page. Kompleto po yan mga pre ha. So ayan, next topic po tayo.